Good morning sa inyo mga brothers. Ito, meron naman tayong unit dito na dinala. Honda Click 125 mga brothers. Kanina pa po ito nakapila pero ngayon lang po masasalang. Umaandar naman po itong unit na to, kaya nga lang po ay may maingay sa kanyang panggilid. Ayan. Ngayon, diretsong PMS na po natin ito mga brothers. Babakas natin itong throttle body. Tapos yung kanyang CVT, babaklasin po natin to. Diretso na po itong PMS. Pero ito, napakadumi po nito, kaya lininis muna natin bago natin baklasin. Pero bago natin simulan to, kung napasa Klasan channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification bell button, piliin nyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong videos, okay? Okay mga brothers, to siyempre bago natin baklasin yung kanyang throttle body, linisin muna natin kasi ito napakadumi po nito at maalikabok at maraming sapot-sapot. At saka ito mga brothers, yung kanyang bearing sa crankcase, siyempre ito PMS po ito mga brothers. Checkin natin yung kanyang bearing sa kanyang crankcase. Yan, tatanggalin po natin yan, takip, lalagyan natin ng bagong grasa. Pati po yan lahat yan, dilinisin natin yan mga brothers. Okay. Yan. Ngayon sa pagbabaklas po ito, hindi ko na po napakatasin yung pagbabaklas. Checkin nyo po yung kanyang clutch shoe, yung kanyang pulley. Checkin yan mga brothers. Lahat yan, pati po yung kanyang bola. Kailangan po yung kanyang bola ay wala po siyang damage o hindi po siya nagkaroon ng flat. Kasi po pagka may problema yan, pati po yung inyong drive phase o yung kanyang pulley, pag may problema po lahat yan, nakakaproblema ang ating belt. Yan. Ito pong belt na to, kung mapapasin po ninyo, napakarami pong crack. Yan, kaya papalitan po natin yan ng bago na original. Kailangan po original kakabit natin para matagal po yung kanyang servisyo. Ito, original po ito ng Honda. Okay. Ngayon, binaklas na natin yung kanyang throttle body. Siyempre, lilinisin po natin yan mga brothers. Kailangan natin linisin yung kanyang throttle body dahil ito po ay madumi na. Pati po yung kasulok-sulukan, lilinisin natin yan. Iingatan nyo lang po yung inyong o-ring. May mga o-ring po ito mga brothers. Ayan, papuputiin natin yan. Tatanggalin natin ang dumi. Obligado natin linisin mabuti yan. Sayang naman po trabaho pag hindi natin nalinis na todo. Pati po yung kanyang air filter, lilinisin natin yan lahat. Kung pwedeng palitan at madumi na po yung air filter, pwedeng palitan nyo na po. Ngayon, pagdating naman po dito sa ating auto choke, checkin mo nyo po itong auto choke nya. Kailangan po ito nagbabounce. Kasi pag hindi nagbabounce ito, nakakaroon po ng problema sa kanyang minor. Pati po itong TPS. Yan. Tinanggal na po natin sa kanyang throttle body. Dahil pag maglilinis po tayo ng throttle body, obligado natin tanggalin po yon para po malinis natin ng todo. Ayan. Ginamitan po natin ng degreaser mga brothers. Ayan, para po sobrang puti ang mangyayari dito. Pakakalinis po natin, sayang kasi trabaho pag hindi natin pinakalinis ng todo. Wala naman po itong magiging problema kasi tinanggal po natin yung kanyang sensor na dalawa. Dito po sa Honda Click, dalawa po yung kanyang sensor na dapat natin alisin mga brothers. Ngayon, ito pong ating fuel pump. Papalitan po natin yan ng fuel filter. Ito po ang kanyang fuel pump mga brothers. Itong fuel filter na to, papalitan na po natin to mga brothers. At obligado natin palitan pati po yung kanyang o-ring. Ayan, malinis na po itong ating throttle body. Parehas po yan mga brothers, magpartner. Para pag pinagsaklob natin, malinis po siyang parehas. Pinag-iwalay po yan mga brothers. Yung o-ring, ingatan nyo po yung o-ring. Kailangan po wag masisira. Yan. Ngayon, pagdating naman po sa mga ito po sa idle screw nya, yung o-ring nya, checkin nyo po mabuti yan. Kailangan po wala po siyang damage, para po hindi magloko ang inyong minor. Kasi po yun po yung sa idle screw nya mga brothers. Yan. Kaya pinagduktong na natin mga brothers. Hindi natin naipakita sa inyo dahil ito po ay rush na trabaho lamang mga brothers. Sasalpak na po natin yung kanyang sensor na dalawa, yung kanyang auto choke at saka po yung kanyang TPS. Dalawang piraso po yan mga brothers. Kailangan po tama po yung inyong paglalagay niyan.
Wala pong singaw. At yung o-ring, ingatan nyo po yung o-ring. Meron po siyang alin na bulaklak. Ayan. Tatandaan nyo po yan pagka binaklas ninyo mga brothers, para hindi po kayo magka-problema. Kasi minsan nagka-problema dyan, hindi nila na-check yan mga brothers. Kaya minsan nagkakaroon ng problema sa kanyang minor. Hindi po ito ano ng maayos yung kanyang idle. Kahit nagalawin nyo po yung idle screw niya, hindi pa rin mapatino. Ayan. Pagkatapos natin linisin mga brothers, siyempre yung ating idle screw, lalagyan natin ng konting grasa lang o konting oil yung kanyang o-ring, para pag sinalpak po natin sa kanyang throttle body ay hindi po magasgas yung kanyang o-ring at hindi po magkaroon ng kasi po pagka dry, siyempre po nagkakaroon ng problema pag pinasok natin yung kanyang idle screw sa kanyang throttle body. Ayan, ganyan lang po pagbubuo at paglilinis ng ating throttle body. Maya lang sasalpak na natin to mga brothers, dahil ito'y pasingit lang pong video ito mga brothers. Na-request lang po natin ito nung nagpapagawa. Ito po yung dumayo sa atin dito, taga-Agono po ata ito kung di ako nagkakamali. Ayan. Okay, ngayon pagsasalpak naman po ng ating fuel pump mga brothers, siyempre papalitan na po natin yung kanyang fuel filter. Ganyan lang po yan, ipinapasok at saka po iniikot lang po ng bahagya. Ngayon yung o-ring niyan mga brothers, obligado natin palitan yan. Yung o-ring na para po sa tangke, kasi nagkakaproblema pag hindi po pinalitan yan mga brothers, delikado po yan, nagkakaroon po ng singaw. Ayan, dito po sa kanyang labi ng kanyang tangke. Kaya obligado natin itong palitan mga brothers. Automatic na po yun. Ayan, pagdating na po dito sa ating CVT cleaning, ayan, nilinis na po natin yung degreaser, pinakalinis natin. Gamit po tayo ng degreaser, ayan, tsaka natin babanlawan. Salpak na po natin mga brothers yung ating fuel pump. Ngayon, ang pagsasalpak po nito mga brothers, meron po siyang pinaka-clamp sa ibabaw. Meron naman po naka-indicate doon kung ano yung nasa ibabaw at na pwede nyo ilagay. Kasi po pagka hindi po maayos ang pagkakalagay nito mga brothers, may posibilidad na magkaroon po ng leak yung inyong gasolina. Kaya mag-iingat po tayo pagka nagbabaklas na tayo nito at nagkakabit. Lagi po natin tatandaan yan mga brothers. Kung magagawa nyo kuha ng picture bago nyo baklasin, ay picturean nyo para sa pagsalpak ulit ay hindi po kayo magkaproblema. Ayan, dalawa pong clamp yan na, at apat na tornilyo na 6mm yung kanyang laki. Gagamit po kayo ng range na 6mm, yung T-range na 6mm mga brothers. Higpitan nyo po yan mga brothers. Ngayon dito sa panggilid, binalawan na po natin yung ating na ginamitan ng ating degreaser mga brothers. Ngayon, pinalitan natin ng ano yan, nilinis po natin yung ating panggilid mga brothers. Ayan. Okay, ngayon dito naman po tayo sa pagsasalpak na o pagbubuo nito mga brothers. Lagay natin yung kanyang insulator na manipis bago natin ilagay yung throttle body. Yung kanyang clamp, may clamp po yan para maipit po yung kanyang throttle body. Yung insulator na kulay black mga brothers, yung parang gasket na nasa ilalim po ng throttle body, huwag nyo pong kakaligtaan yun. Ayan, doon po sa ilalim mga brothers. Salpak natin ng maayos. Meron pong dalawang tornilyo yan na 6x40 at saka isang 6x35 kung di po ako nagkakamali. Gagamitan natin ng alin na 6mm na T-range na 6mm. Okay, may alam mga brothers, bubuuin na po natin itong ating CVT. Ayan, ilinisin natin yung torque drive. Papalitan natin ng belt na bago. Okay, ngayon nasalpak na natin mga brothers. Ngayon ang ating fuel injector ay linisin natin mga brothers, para po isang trabaho lang mga brothers. Kasama po yan sa PMS. Yan. Mayroon po isang pinakasakit, tugutin nyo lang.
para po malinis yung ating fuel injector, mga brothers. Ngayon, pagdating naman po dito sa ating torque drive, meron po siyang 3 pin. Lalagyan nyo po ng grasa yan, mga brothers, na high temp, para po yung ating torque drive ay magtrabaho na maayos. Kasi po ito, nagkakaroon ng problema yung ating belt, nasisira agad pag hindi po maayos yung ating CVT, yung ating torque drive, yung ating bola, yung ating pulley, yung ating backplate. Pag may mga problema po yan, mga brothers, ang nai-stress po yung ating belt, agad pong nasisira. Ayan, sinalpak na natin, mga brothers. Nililis na po natin yung ating brake shoe, yung ating mga torque drive bearing. Ayan, nililis po natin yan, mga brothers. Okay, ito, testingin na po natin, mga brothers. Pero bago natin testingin, mga brothers, syempre yung ating gagamitin natin ng diagnostic tools. Checkin natin yung kanyang mga parameters. Baka nagkaroon ng problema sa babaklas natin. Ayan, ngayon checkin natin lahat. Pag okay naman, salpak na natin, mga brothers, at para ma-testing na. Okay, sige po, hanggang dito lang. Maraming po salamat at mabuhay po kayong lahat, mga brothers. Ganyan lang po pag ayos.